Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Death's Game na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang lalaki na naparusahan ng Diyos ng kamatayan at paulit-ulit na namamatay sa katawan ng iba't ibang tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas sa isang madilim at nakakatakot na silid, umiiyak si EJ habang nakaluhod at sinasabi niyang hindi siya dapat parusahan dahil wala siyang ginawang mali. Biglang binaril ng isang misteryosong babae si EJ at itinapon ito palabas ng eroplano, ngunit kahit butas ang noo ay dinilat ni EJ ang kanyang mga mata. Nagsimula ang lahat 7 taon na ang nakakaraan. Patungo na si EJ sa isang panayam sa isang napaka-prestihiyosong kumpanya nang biglang may lalaking tumakbo sa mataong kalsada at nabundol ng isang kotse. Tinitingnan ni EJ ang lalaki, ngunit namatay siya habang nakahawak siya sa braso ni EJ, na iniwan siyang sobrang nanginginig. Mamaya sa interview ay dumaan pa rin sa trauma si EJ at wala siyang masagot na maayos kaya hindi niya nakuha ang trabaho. Dahil nabigo siyang makakuha ng trabaho, nagtapos si EJ na may malaking utang, kaya kailangan niyang magsimulang makakuha ng mga mababang trabaho tulad ng delivery guy at waiter. Hindi siya matutulungan ng kanyang pamilya dahil patay na ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang janitor na marami nang naisakripisyo para mabigyan siya ng magandang edukasyon. Hindi tumitigil si EJ sa pagpapadala ng mga resume sa iba't ibang kumpanya, ngunit paulit-ulit siyang nabibigo na makakuha ng full-time na trabaho. Matapos ang 7 taong pagtatrabaho ng mga part-time job, sa wakas ay muling nakapanayam si EJ sa malaking kumpanya. Ang tagapanayam na si Theo ay humanga sa resume, at si EJ ay umalis sa pulong na may mataas na pag-asa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang kaibigan na nagpaalam sa kanya na ang lahat ng perang ipinuhunan nila sa isang deal ng mga kaibigan ay nawala dahil naglaho na lang ito bigla. Si EJ ay nagmamadaling pumunta sa apartment ng kanyang kaibigan at nagsimulang kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Dahil iyon lang ang kanyang ipon, nagalit si EJ at sinimulang hampasin ang pinto gamit ang fire extinguisher hanggang sa mapaluhod siya dahil nalungkot siya ng husto. Ilang sandali pa ay napunta siya sa istasyon ng pulisya para sa kaso ng pagsira ng ari-arian, kaya hiniling ni EJ sa mga pulis na arestuhin ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil ang pamumuhunan sa isang negosyong hindi naging matagumpay ay hindi ilegal. Sa gabi, pinuntahan ni EJ ang kanyang kasintahang si Jisoo, na lumabas sa kotse kasama ang isang lalaking nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak. Nang wala na ang lalaki ay nilapitan siya ni EJ na amoy niya na nakainom. Binanggit niya na hindi pa siya nakakakuha ng maraming trabaho ngayong buwan at binigyan siya ng isang sobra, ngunit iniisip niya ito bilang kawang-gawa at napagtanto na siya ay naging isang pasanin. Sa pag-aakalang wala nang patutunguhan ang kanilang relasyon, nakipaghiwalay si EJ sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta si EJ sa kanyang apartment at natuklasan lamang na pinalayas siya ng may-ari dahil hindi niya nabayaran ang upa niya at ilang buwan na ding hindi siya nakakabayad. Ang lahat ng mga gamit ni EJ ay naiwan sa labas sa ilalim ng ulan, kaya kailangan niyang ilipat ang maraming gamit hanggat maaari upang maprotektahan ito. Nakalulungkot na walang gaanong silid at pagdating ng umaga, nasira ang marami sa kanyang mga gamit. Pagkatapos magpalipas ng gabing natutulog sa lupa, nakatanggap si EJ ng mensahe mula sa kumpanya na nagsasabing nabigo siya sa kanyang panayam. Pagkatapos magkaroon ng isa pang breakdown, nagpasya si EJ na suko na siya at gusto na niyang patayin ang sarili sa gitna ng lungsod, hindi pinapansin ang tawag mula sa kanyang ina. Nanalo ang kadiliman sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay natuklasan ni EJ na nasa isang pribadong eroplano siya. Kapag tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, nabigla siya dahil nagbago ang kanyang mukha, at sa sandaling iyon ay napansin niya ang misteryosong babae na nakaupo sa malapit. Nasa kanyang mga kamay ang liham ng palm nito, ngunit mahiwagang sinunog niya ito bago tinanggal ang kanyang shades, na nagpapakita ng matingkad na pulang mata. Biglang dinala si EJ sa nakakatakot na silid na may isang mataas na tore sa gitna ng isang pulang dagat at ang mga demonyo ay sumusubok na umakyat. Ibinunyag ng babae na siya si kamatayan at dinala niya siya rito para parusahan siya dahil ginawa niyang panunuya sa kanya. Hinawakan niya ito sa leeg at itinapon sa gilid, kaya sinubukan siyang sunggaban ng mga halimaw habang siya ay nahuhulog. Maraming mga nilalang na naghihintay sa kanya sa tubig, ngunit kapag siya ay bumagsak, siya ay nagising sa eroplano sa ibang katawan. Nariyan din si kamatayan at ipinaliwanag niya na papatayin niya si EJ ng 12 beses pa bilang parusa. Papasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ng 12 tao na nahaharap sa nalalapit na kamatayan, at mamamatay siya saan man siya mapunta. Gayunpaman, kung maiiwasan niya ang isang kamatayan, papayagan siyang panatilihin ang buhay na iyon.
Walang pakialam si EJ sa mga pagkamatay na iyon dahil gusto niyang wakasan ang lahat, ngunit pagkatapos mawala si kamatayan, pumasok ang eroplano sa isang rumaragasang bagyo. Walang kamalay-malay na nagpanik, isinuot ni EJ ang life jacket at ikinabat ang kanyang seatbelt habang ang flight attendant ay dumating upang sabihin sa kanya na ito ay kaunting turbulence lang. Pagkatapos ng ilang minutong pagyanig, nag-stabilize ang eroplano at hinayaan ng attendant si EJ. Nalilito pa rin, si EJ ay nagsimulang tumingin sa paligid at napagtantong nasa katawan siya ng isang napakayamang tao. Biglang pumasok sa kanyang isipan ng isang kumikinang na bato na nagpapaalam sa kanya ng mga detalye ng taong hawak niya. Ang taong ito ay ang CEO ng mahalagang kumpanya kung saan nag-apply si EJ at naging mayaman siya sa buong buhay niya. Si Theo ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at sila ay nagpapaligsahan mula noong sila ay mga bata sa lahat ng bagay, kasama na kung sino ang mamumuno sa kumpanya. Ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang pag-aproba ng kanyang ama at kalaunan ay napili siyang maging bagong CEO. Si EJ ay labis na nasisiyahan sa ganitong pamumuhay at nagpasya na gusto niyang panatilihin ito, ngunit sa sandaling iyon ay sumabog ang isang makina. Ang eroplano ay nagsimulang bumaba ng napakabilis at si EJ ay kailangang umiwas sa lahat ng lumilipad na kagamitan bago bumalik sa kanyang upuan upang ikabit ang seatbelt. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang eroplano nang hindi nagtagumpay at kumalat ang apoy na lumikha ng isang butas sa gilid ng eroplano na sumisipsip sa piloto at sa flight attendant. Mapapanood lang ni EJ ang isang pagsabog na nagliliyab sa buong eroplano at malapit na siyang masunog hanggang sa mamatay. Pagkaraan ay nagising si EJ sa madilim na silid na ngayon ay isang baog na lugar na may nakakatakot na kumikinang na pinto at isang mesa para kay kamatayan. Sa mesang ito, binibilang ng isang orasan ang mga buhay na iniwan ni EJ. Habang si kamatayan ay naglalagay ng isang grupo ng mga bala sa kanyang baril at nagpapaliwanag siya ng ilang bagay. Patay na ang mga kaluluwa mula sa mga katawan na iyon kaya hindi ninanakaw ni EJ ang kanilang buhay, binibigyan lang niya ng pangalawang pagkakataon ang mga katawan. Kung mabibigo siyang mabuhay sa lahat ng ito, mapupunta siya sa impyerno, at nagpasya si kamatayan na bigyan siya ng preview. Hinawakan niya si EJ at dinala siya sa likod ng pinto, kung saan nakita niya ang hindi maipaliwanag na kakilakilabot. Kapag inilabas siya ni kamatayan, si EJ ay nasira, bumabalik sa simula. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa impyerno, kaya sinabi ni kamatayan na nagkasala siya sa paghahanap sa kanya bago niya ito mahanap. Inihayag din niya na depende sa kanyang mga aksyon, kung mabubuhay siya sa isa sa 12 katawan, maaari niyang maiwasan ang pagpunta sa impyerno. Nagpasya si EJ na susubukan niyang mabuhay pagkatapos ng lahat at binaril siya ni kamatayan upang ipadala siya sa pangalawang buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahulog mula sa isang eroplano sa isang bagong katawan na nakasuot ng isang sports jumpsuit ngunit walang parachute. Habang nagpapanik siya, nakita niya ang 3 pang lalaki na tumatalon kasama niya at may dalang kamera. Hinuli siya ng isang lalaki para tulungan siya at sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang kumikinang na bato. Ang katawan na ito ay pagmamayari ng isang adrenaline junkier na mahilig sa extreme sports at nakagawa ng maraming nakakabaliw na hamon na nakakuha sa kanya ng 4 na Guinness World Records. Ngayon siya ay gumagawa ng isang hamon na binubuo ng diving ng walang parachute mula sa 1,000 milya sa itaas ng lupa upang mapunta sa isang safety net. Ang kaganapan ay ipinapadala sa pambansang telebisyon at kung bawiin niya ito, ang kanyang sponsor ay magbibigay sa kanya ng 3 bilyong cash. Ang memorya ng sponsor ay nagpapakita ng isang lalaki na naglalaro ng lighter. Dahil sa ideya ng ganoong pera, gusto ni EJ na kumpletuhin ang hamon, kaya itinulak niya ang katulong palayo at nagsimulang mahulog ng napakabilis. Nawala sa katawan ang orihinal na kaluluwa ngunit pinanatili ang mga kakayahan, kaya si EJ ay nakakaramdam ng kumpiyansa at nasa sabik pa nga. Nang sa wakas ay narating na niya ang kanyang destinasyon, na-miss niya ang lambat at dumapo sa lupa, agad na namamatay. Muling lumitaw si EJ sa madilim na silid na nagsasabing hindi makatarong ang ituring na makasalanan dahil hindi siya nanakit ng sinuman dahil siya mismo ang kumitil ng buhay niya. Tinawag siyang makasarili ni kamatayan dahil hindi niya masabi na nakasakit siya ng mga tao at binaril siya para ipadala siya sa ikatlong buhay. Hindi nagtagal ay nagising siya sa katawan ng isang binatilyo sa isang paaralan at napansin ng isang kaklase na tumatawa sa video ng pagkamatay ng parachute guy. Napagtanto ni EJ na ang lahat ng buhay na napasukan niya ay nasa iisang timeline lang. Isinasaalang-alang niya ang paghampas sa kanya para dito, ngunit sa sandaling iyon ang kumikinang na bato ay umabot sa kanyang isipan. Nawala ng ama ang binatilyong ito sa edad na 5 at pinalaki ng isang solong ina na nagsisikap na mabayaran ang kanyang mga pangangailangan.
Gusto siyang ipagmalaki ng batang lalaki ngunit ayaw niyang pumasok sa paaralan dahil patuloy siyang hinaharas ni Jinsang at ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng karahasan, pagnanakaw, o kalokohan tulad ng pagbabato sa kanya ng gatas habang near-record siya. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanyang ina na huwag itong alalahanin. Sa kalaunan ay naramdaman ng bata na ang paaralan ay naging impyerno at ang kanyang mga nagpapahirap ay mga demonyo, kaya nagpasya siyang magpakamatay. Napagtanto ni EJ na para mabuhay ay kailangan lang niyang piliin na huwag magpakamatay. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni Jinsang at pinaalalahanan siyang dalhan siya ng gatas bago siya hampasin. Tumanggi si EJ na maging biktima at hinabol siya para itumba siya gamit ang isang upuan. Sinubukan ng isa sa mga kaibigan ni Jinsang na pigilan siya, ngunit mabilis siyang pinasuko ni EJ bago itulak si Jinsang sa bintana, humihingi sa kanya ng tawad. Biglang may nagpatambak kay EJ, ito ay si Tesok, isang napakalakas na teenager na agad siyang dinaig at binugbog. Pagkatapos ay hinawakan nila ng kaibigan niya si EJ para masuntok din siya ni Jinsang habang natatakot ang mga kaklase. Sa sandaling iyon ay dumating ang guro kaya lahat ay pumunta sa kanilang lugar, ngunit pagkatapos ng klase, nahuli ni Jinsang at ng kanyang mga barkada si EJ upang bugbugin muli. Sa kalaunan kahit si Tesok ay nag-iisip na ito ay sobra na at hiniling kay Jinsang na huminto, ngunit wala siyang pakialam at nagpatuloy. Gayunpaman, sa wakas ay huminto siya nang makita niya ang babaeng gusto niyang nanonood sa kanila. Pagkatapos ay pumunta si EJ sa tahanan ng bata at napailing nang makita ang mga larawan at tala ng ina ng lalaki na nagpapaalala sa kanya ng sarili niya. Ang kanyang ina ay nag-iiwan ng hapunan para sa kanya at papasok sa trabaho, na labis na nagpapagod sa kanya, kaya minsan ay sinasamahan siya ni EJ upang tulungan siya at bumalik. Sa pag-uwi din ng ina ng bata, napansin niyang mas maganda ang ugali ng kanyang anak at halos mapaiyak si EJ nang maalala muli ang sariling ina. Kinabukasan, nilapitan ni EJ si Tesok sa banyo para tanungin siya kung bakit niya hinahayaan si Jinsang na maging boss siya kung mas malakas siya. Kaya ipinaliwanag ni Tesok na ang tunay na amo ng paaralan ay isang senior na estudyante na kinabibilangan ng Gang Jinsang. Kung guluhin nila si Jinsang, sisirain sila ng mga matatandang bata. Mamaya sa oras ng tanghalian, sinaktan muli ni Jinsang si EJ, kaya gumanti si EJ sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang mangkok ng noodle sa ulo ni Jinsang. Habang palis si EJ, inutusan ni Jinsang si Tesok na sundan siya, ngunit tumanggi si Tesok dahil gusto niyang kumain ng tanghalian. Sinabihan niya si Jinsang na maghugas at nagtawanan ng lahat habang ang isang flashback ay nagpapakita na sinabi ni EJ kay Tesok na huwag makialam dahil mayroon siyang plano. Isang nahihiya na Jinsang ang pumunta upang humingi ng tulong sa kanyang mga nakatatanda at hanggang ay dumating kagad sa silid-aralan na handang makipaglaban. Gayunpaman nang makita ng pinuno na gusto ni Jinsang na bugbugin nila ang isang maliit na wimp, nagalit ang pinuno, tinawag si Jinsang na duwag dahil hindi niya kayang bugbugin ang isang maliit na bata. Ayaw niyang maugnay ang kanyang barkada sa mga duwag, kaya't sinunggaban niya si Jinsang at sinabihang huwag na siyang lalapit pa sa kanila. Ipinagmamalaki ni EJ ang kanyang sarili, pinagtatawanan ni EJ si Jinsang dahil sa kanyang pagkawala at kapag sinubukan siyang hampasin ni Jinsang, unang sinaktan siya ni Tesok. Ngayon wala nang sino man sa paaralan ang gumagalang kay Jinsang, at habang nagmamadali siyang lumabas ng silid-aralan, natuklasan niyang kasama ng senior leader ang babaeng gusto niya. Sa gabi, tumakbo si EJ at muntik ng mabundol ng truck, ngunit sa kabutihang palad ay huminto ang driver sa tamang oras. Dahil sa pagkagambala nito, hindi narinig ni EJ si Jinsang na papalapit sa kanya mula sa likuran para hampasin siya ng bato para matambe siya, pagkatapos ay pinagpatuloy niya itong hampasin sa ulo hanggang mamatay. Muling lumitaw si EJ sa madilim na silid at sumigaw kay kamatayan, dahilan para ihagis siya nito sa pader bago tinapakan ang mukha nito at muling binaril. Para sa kanyang ikaapat na buhay, nagising si EJ sa katawan ng isang hostage sa ilalim ng interogasyon. Isang grupo ng mga mapanganib na lalaki ang nagtapon ng tubig sa kanyang mukha at tinanong siya kung saan niya itinago ang babae at ang pera. Kapag hindi siya sumagot, pinagbabantaan nila na sasaksakin ang kanyang mata, kaya nag-anunsyo siya na magsasalita siya. Gayunpaman, hindi pa bumabalik ang mga alaala kaya nang humiling siya ng sandali, pinagbantaan siya ng mga lalaki ng martilyo. Sa kabutihang palad, sa wakas ay lumitaw ang kumikinang na bato at nalaman ni EJ na ang katawan na ito ay kabilang sa isang kriminal na organisasyon na may mga kliyente sa buong mundo. Nagtatrabaho sila bilang mga fixer, ibig sabihin, lulutasin nila ang problema ng kliyente sa anumang paraan na kinakailangan, na maaaring kasama ang pagpatay. Isang araw ay umibig siya sa kasintahan ng kanyang amo, at nang banggitin nito ang pagnanais na tumakas sa buhay na puno ng krimen at pang-aabuso, nag-alok itong tumakas ng magkasama.
Nagnakaw siya ng 10 bilyon mula sa kanyang amo at itinago ang mga ito sa isang ligtas na lugar, ngunit sa kanyang paglalakbay upang makipagkita sa babae, nahuli siya ng kanyang mga katrabaho. Napagtatanto na mayroon siyang kamanghamanghang kakayahan ng taong ito, sinimulan ni EJ na labanan ang lahat gamit ang upuan bilang sandata hanggang sa masira ito. Kapag siya ay umiwas sa isang papasok na kutsilyo, siya ay naging dahilan upang saksakin ng isang lalaki ang kanyang kapareha, ngunit pagkatapos ng unang pagkabigla ay nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. May mga sandata at kasangkapan sa dingding, kaya pinatay niya ang pangunahing ilaw at kumuha ng flashlight para lumaban ng may kalamangan. Isang matinding labanan sa kadiliman ang naganap at isa-isa, pinapatay ni EJ ang bawat ahente. Pagkatapos ay naisip ni EJ na sa mga kakayahan ng taong ito ay makakaligtas siya sa anuman, kaya dapat niyang kunin ang pera at tumakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagnakaw ng bisikleta upang makatakas, natuklasan na ang lahat ng ito ay nangyayari sa likod ng isang truck. Habang nagmamadali si EJ sa lungsod, nalaman ng kanyang amo na nabigo ang kanyang mga tauhan at sinusubaybayan ang lokasyon ni EJ sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Ang lokasyong iyon ay ipapadala sa lahat ng mga hunters sa lugar na nangangako ng isang makatas na gantimpala kung mahuli nila si EJ. Sa lalong madaling panahon nagsimula ang isang habulan sa tulay ng lungsod at pinaputukan ng mga ahente si EJ na umiwas sa lahat at nagtatago sa likod ng isang truck. Kapag nagawa niyang lumitaw sa likod ng mga sasakyan ng mga ahente, ginagamit niya ang bisikleta para i-disarm ang isang lalaki, pagkatapos ay nagsimula siyang magmaneho na parang baliw. Namimiss ng ibang mga ngaso ang kanyang mga putok at sa halip ay tumama sa mga kotse na nagdulot ng maraming pag-crash. Ang truck na nakahuli sa kanya ay nagpakita din at sinubok ang harangan ng tulay, ngunit ang mga kotse ay bumanggal dito at nagdulot ng pagsabog na si EJ ay tumalon lamang. Pagkatapos umalis sa tulay, isang bungkos ng mga rider at isang sasakyan ng pulis ang nagsimulang humabol din sa kanya. Nang malapit na siyang makarating sa isang mapanganib na abenida, binilisan ni EJ at naging sanhi ng pagbangga ng isang grupo ng mga sasakyan na humaharang sa daan para sa pulis at ilang mga rider. May ilang riders pa rin na sumusunod sa kanya at mas maraming kaaway na sasakyan ang nakaharang sa mga kalye, kaya pumasok si EJ sa isang mall at binilisan ang takbo hanggang sa nasa gitna siya na napapalibutan ng mga kalaban. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang elevator, kaya pumasok siya sa loob at isinara ang pinto bago pa siya mabangga ng isa pang bike. Pagdating niya sa bubong, tumalon siya ng malaki at dumapo sa isang party pool kung saan huminto sa paggana ang kanyang telepono. Ngayon ay hindi na siya matunto ng kalaban. Pagkatapos ay pumunta si EJ upang makipagkita sa babae sa pier. Agad niya itong niyakap at naramdaman ni EJ kung gaano siya kamahal ng lalaki. Sinabi sa kanya ni EJ kung nasaan ang pera para makapunta sila doon, ngunit bigla na lang siyang nabaril, na nagpapakitang ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon. Muli, nagising si EJ sa madilim na silid, nakitang pinagtatawanan siya ni kamatayan. Gayunpaman, hindi siya nag-alala dahil hindi niya ibinigay sa babae ang eksaktong lokasyon ng pera, kaya plano niyang kunin ito sa kanyang susunod na buhay. Kapag binaril siya ng kamatayan, ang ikalimang buhay ni EJ ay nagsimula sa kulungan. Siya ay nasa isang maliit na selda at hindi niya maiwasang matakot. Pero buti na lang may dumating na gwardya para dalhin siya sa totoong selda niya. Habang papunta siya doon ay ang iba pang mga bilanggo ay naghagis ng bola laban sa eskrima bilang isang pagbabanta, kahit na nakatingin sa kanya ng kitakot-takot. Sa selda, nadiskubre niyang may mga kasama siya sa selda at nalaman niyang papalayain siya sa loob ng 4 na araw. Sinabi rin sa kanya na ang isang psychopathic killer ay nananatili sa selda kasama nila, at napansin ni EJ ang lahat ng kitakot-takot na sining at mga libro tungkol sa psychopathic na pagsusuri sa mga istante. Sa sandaling iyon ay ibinalik ang psychopathic na mamamatay tao at laking gulat ni EJ nang makita na si Jinsang ito. Sa pag-alala sa kanyang nakaraang pagkamatay, sinimulan siyang bugbugin ni EJ, ngunit agad siyang hinayla ng ibang mga bilanggo. Sa sandaling iyon ang kumikinang na pebble sa wakas ay pumasok sa kanyang isip at nalaman ni EJ na ang katawan na ito ay kabilang sa isang MMA fighter. Nagkaroon ng problema ang pamilya ng lalaki sa isang gang at mabilis na nangangailangan ng pera, kaya tumanggap siya ng deal, nakipag-hit and run siya at makakakuha ng gantimpala ng 200 milyon pagkatapos ng pagsubok. Dahil siya ay 18 siya ay menor de edad pa rin sa Korea, kaya ang plano ay mabilis na mapalaya sa probasayon. Habang nakikipag-deal sa abogado, pinagmamasdan sila ng isang lalaki mula sa anino habang naglalaro ng lighter. Ang lalaki ay sumuko sa kanyang sarili na may isang peking pag-amin, ngunit ang nakalulungkot sa panahon ng paglilitis, ang babaeng nataman ay namatay, kaya tinatulan siya ng hukom ng 2 taong pagkakakulong para sa pagpatay ng tao. Nang maglaon, nang bisitahin siya ng abogado sa kulungan, humingi ang lalaki ng 2 bilyon para manahimik o sasabihin niya sa pulisya ang lahat.
Ang isa pang alaala ay nagpapakita kay EJ ng pagdating ni Jinsang at kung paano niya sinabi ang isang grupo ng mga kitakot-takot ngunit pipi ng mga bagay na parang nagpapanggap siyang isang psychopath para takutin ang iba at kontrolin. Sa kasalukuyan, nagsimulang tumawa si EJ nang malaman niyang hindi psychopath si Jinsang, nandito siya dahil pinatay niya ang high school boy. Sinimula ni EJ na samplean si Jinsang habang tinatawag siya sa harap ng iba na nagsasabi sa kanila ng totoo. Masyadong natatakot si Jinsang na tanggihan ito at binugbog siya ng iba pang mga cellmates para makaganti. Kapag nakakuha sila ng oras sa likod bahay, sinisimulan din ng ibang mga bilanggo na abalahin si Jinsang na sa tingin ni EJ ay lubos na kasiya siya. Nang maglaon, ang grupo ay may mga aralin sa karpintero at isang bilanggo ang bumaril ng talam mula sa kanyang lag-ari kay EJ na umiwas sa tamang oras. Ang talam ay nagtatapos sa pagtalbog sa dingding at sa halip ay pumatay ng isa pang lalaki. Si EJ ay sumigaw para sa tulong at pagkatapos na dalhin ng mga gwardya ang nasugatan na lalaki, lahat ng iba pang mga bilanggo ay kumuha ng ilang mga kagamitan habang sinasabi kay EJ na gusto siya ng abogado na patayin. Agad na tumakbo palabas si Ji-young sa takot bago naganap ang isang laban, at na-enjoy ni EJ ang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban sa MMA ng katawan. Sa pamamagitan ng mabilis at tumpak na mga welga, sabay-sabay niyang nilalabanan ang lahat ng mga bilanggo, isa-isang pinatumba sila sa kombinasyon ng pagsuntok, pagsipa, at paggamit ng anumang bagay sa silid. Sa sandaling iyon ay bumalik si Ji-young na may dalang crowbar at napagtanto ni EJ na gusto niyang tumulong, kaya nagpasya siyang kaibiganin siya. Noong gabing iyon, nahanap ni EJ si Jinsang sa washroom na naghahasa ng kasangkapan para patayin siya. Matapos siyang suntukin, pinag-iisipan ni EJ na patayin muna siya, ngunit iyon ay magdadala sa kanya ng mas maraming oras ng pagkakakulong. Sa halip ay nagpasya siyang matroma si Jinsang sa pagsasabing nakikita niya ang multo ng namatay na schoolboy, na nagbabahagi ng mga detalye ng kanyang nakaraang buhay na siya lang ang makakaalam. Nang sabihin niya na ang multo ay magmumulto sa kanya magpakailanman, nabasa ni Jinsang ang kanyang pantalon sa takot. Maya-maya ay dumating na rin ang araw ng pagpapalaya ni EJ at bago umalis, binigyan niya ng gatas si Jinsang, sinabing ito ay pinadala ng multo. Sa labas ay naghihintay sa kanya ang abogado na may dalang pera ngunit tinanggihan ito ni EJ, sinabi sa kanya na gusto niyang mamuhay ng malinis mula ngayon. Maya-maya, nakarating siya sa pier at nahanap ang perang itinago niya sa kabilang buhay, nang hindi niya namalayang may sumusunod sa kanya. Ngayon ay handa na siyang magsimula ng bagong buhay, kaya nangungupahan siya ng kwarto at umidlip. Nagising siya nang maramdaman niyang hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mukha, ngunit isa lang pala itong panaginip. Sa sandaling iyon ay tumunog ang kanyang telepono na may tawag mula sa ina ng katawan na ito, kaya isang umiiyak na EJ ang tumanggap na bisitahin siya sa lalong madaling panahon. Mamaya sa istasyon, pinaghiwa-hiwalay ni EJ ang pera sa dalawang bag at inilagay ang isa sa locker, na kukumpiskahin kapag hindi siya bumalik pagkatapos ng 4 na araw. Pagdating niya sa kanyang bayan, si EJ ay inatake mula sa likuran at pinagsasaksak ng isang matandang lalaki na siya pala ang ama ng biktima ng hit and run. Siya ay galit na ang pumatay ay maaaring makatakas sa loob lamang ng 2 taon dahil sa kanyang edad, kaya siya ay dumating upang maghayganti. Humingi ng paumanhin si EJ at sinabi sa kanya na hindi niya ginawa, ngunit sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng mga yabag at ang lalaki ay tumakbo palayo. Biglang sumulpot si Ji-young at tumakbo para tulungan siya, bigla din siyang naglabas ng kutsilyo. Noong araw ng laban, lumabas talaga siya para maghanap ng armas para patayin si EJ para sa reward ng abogado, pero pagbalik niya tapos na ito kaya nagpanggap siyang mabait. Sinubukan ni EJ na suhulan siya, ngunit hindi naniniwala si Ji-young na may pera siya at pinagsasaksak siya ng maraming beses. Hindi nagtagal ay namatay si EJ habang nagri-ring ang telepono na may tawag mula sa ina. Muli, nagising si EJ sa madilim na silid at nakipagpalitan lamang ng ilang salita kay kamatayan bago siya muling binaril. Sa kanyang kakilakilabot, natuklasan niya na ang kanyang ika-6 na buhay ay nagsisimula bilang isang sanggol. Nagsimula siyang umiyak sa gitna ng isang restaurant, kaya humingi ng tawad ang ina sa lahat at dinala siya sa kanyang sasakyan. Doon niya ipinakita ang kanyang tunay na mukha, galit na nag-aalboroto at sinisigawan ng sanggol dahil sa pagkainis nito. Dahil siya ay nasa bagong panganak na katawan na walang alaala, ang kumikinang na bato ay hindi kailanman dumarating. Dinala ng ina ang sanggol sa kanyang tahanan at walang ingat na inihagis sa sofa, kung saan dahan-dahan siyang binuhat ng ama. Iniisip ni EJ na maaaring mas mabait ang lalaki, ngunit hindi nagtagal ay ipinakita rin niya ang kanyang tunay na mukha. Nagdadala siya ng mga expired na pagkain at nang tumanggi si EJ na kainin ito, sinisigawan at sinisiraan din siya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pulis kasama ang isang social worker na nakatanggap ng ulat tungkol sa isang potensyal na kaso ng pang-aabuso.
Pumasok sila sa loob at sinubukang tingnan ang katawan ng sanggol, ngunit pinigil sila ng ama para ipakita sa kanila ang kanyang business card, na nagpapatunay na isa rin siyang social worker para sa child welfare. Humingi ng paumanhin ng dalawa sa hindi pagkakaunawaan at umalis, kaya ngayon ay galit na galit ang ina at ibinagsak ang sanggol sa sahig upang pagkatapos ay patayin ito ng unan. Kapag lumitaw siya sa madilim na silid, ipinaliwanag ni kamatayan na kung minsan kahit ang mga sanggol ay hindi nabibigyan ng pagkakataon kaya hindi dapat balewalain ni EJ ang buhay, pagkatapos ay binaril siya nito. Ang ikapitong buhay ni EJ ay nagsimula sa labas ng istasyon ng tren, at gamit ang telepono sa kanyang bulsa ay napansin niyang malapit na mag-expire ang kanyang locker. Nagmamadali siyang pumasok sa istasyon habang nakabangga niya ang isang grupo ng mga tao at nakarating sa mga locker bago sila buksan ng mga empleyado. Matapos makuha ang kanyang pera, nakita ni EJ ang kanyang refleksyon at natuklasan na ang kanyang bagong mukha ay nasa mga advertisement sa paligid ng istasyon. Ang kumikinang na bato ay umabot sa kanyang isipan at nalaman niyang nasa katawan siya ng isang modelo na sikat mula noong high school. Naging madali ang isang modeling career dahil sa kanyang hitsura at ngayon ay marami na siyang pera dahil dito. Tuwang-tuwa pumunta si EJ sa kanyang bagong bahay at nadiskubring ito ay hindi kapani-pani walang magarbong, kaya't sabik siyang panatilihin ang buhay na ito. Nakahanap din siya ng pahayagan at nalaman na ang mga magulang ng sanggol ay nahuli sa pagpatay. Ang pagkamatay ng MMA fighter at ang mga aksidente sa trapiko mula sa paghabol sa kanya ng mga riders ay nasa balita din, ngunit walang nakakaalam kung ano ang sanhi ng mga ito. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nag-imbita sa kanya sa isang VIP party, at nagpa siya si EJ na sumali. Marami siyang ininom dahil iyon ang nakasanayan niya, ngunit magaan ang katawan ng modelo at nauwi sa kanya para malasing ng husto. Sa panahon ng party, nagulat siya nang makita si Theo, na ngayon ay CEO na salamat sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinaumagahan, napasobra ang tulog ni EJ dahil sa hangover niya, kaya kailangang dumating ang kapatid niya sa buhay na ito para gisingin siya. Pupunta ang lalaki sa USA sa loob ng isang linggo at nangako ang modelo na aalagaan ang kanyang kafe, kaya ngayon ay may bagong trabaho si EJ. Sa kanyang unang araw ng trabaho, naisip na ni EJ na isara ang kafe pagkatapos umalis ng kanyang kapatid. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang pumasok si Jisoo. Nakatitig sa pagkamangha, naalala ni EJ ang lahat ng mga espesyal na sandali na magkasama at ang araw na sila ay nagkita, na nangyari ng tanggayan ng hangin ang mga papel ni Jisoo at natagpuan sila ni EJ. Sobrang kinakabahan si EJ nang ibigay niya kay Jisoo ang order niya to the point na nanginginig ang mga kamay niya. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na pumapasok siya araw-araw para magtrabaho at nananatili hanggang sa oras ng pagsasara, at isa rin siyang na-publish na author. Nagtataka, hinanap ni EJ ang kanyang pangalan sa internet at natuklasang nanalo siya sa isang paligsahan sa pagsusulat at nakakuha ng deal sa pag-publish. Nang matanggap niya ang kanyang premyo, nagpasalamat siya sa kanyang kasintahan na palaging naniniwala sa kanya. Ang sobre na sinubukan niyang ipakita sa kanya noong araw na iyon ay hindi pera, ito ay kanyang premyo. Nakaramdam siya ng panghihinayang dahil naalala niyang sinabi ni Jisoo na ilalagay niya ang kanyang personal experiences sa kanyang mga kwento. Habang binabasa niya ang nobela, natuklasan niya na marami sa mga bits ng kwento ang tumutugma sa mga sandali nilang magkasama, tulad noong araw na nagseselos siya sa kanyang katrabaho at sinabihan nila ang I love you sa isa't isa. Habang umiiyak, nakita rin ni EJ na ibinebenta ng bookshop ang magarbong panulat na ipinangako niyang ireregalo niya balang araw. Binili nga niya ng palihimang panulat at iniukit ang pangalan dito, ngunit nawala ito nang ilipat niya ang lahat ng gamit niya sa ilalim ng ulan. Mamaya sa kafe, dumating ang lalaking nakita niya noong isang araw na may dalang mga bulaklak kasama ang isang babae at isang batang babae na tinatawag na tita ni Jisoo. Para siyang tulala, napagtanto ni EJ na kapatid ito ni Jisoo, at nagpa siya na panatilihing bukas ang kafe sa buong linggo para lang sa kanya. Kinabukasan, kinuha ni EJ ang order ni Jisoo at hindi na siya kinakabahan at binigyan siya ng cake sa bahay, na nagsasabing fan siya ng kanyang libro. Nagpapanggap din siyang may ideya siya para sa isang kwento, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa isang babaeng tinatawag na kamatayan at lahat ng buhay na pinagdadaanan niya na para bang nangyayari ito sa karakter. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni EJ na pirmahan ang kanyang libro at laking gulat niya nang makitang nasa kanya ang nakaukit na panulat. Kinuha na pala ng kanyang ina ang lahat ng gamit niya pagkatapos ng kanyang kamatayan at ibinigay kay Jisoo ang panulat pagkatapos ng libing. Sa mga susunod na araw, patuloy na pumupunta si Jisoo sa kafe at umupo si EJ kasama niya para makipag-chat saglit. Isang gabi, nagtaka si Jisoo kung bakit hindi pa binibisita ng pangunahing tauhan ng kwento ang kanyang ina, at sinabi ni EJ na magiging masyadong masakit ito.
Pagkaalis niya, nakita ni EJ ang mga sasakyan ng pulis na dumaan at nabalitaan niya mula sa isang kliyente na may isang regular na customer ang nahuli sa isang aksidente. Sa pag-aakalang ang pinakamasama, tumakbo si EJ sa kalye at sumisigaw kapag nakita niya ang dugo sa kalye, kaya kailangang pigilan siya ng mga pulis. Sa pagkakataong iyon ay nakita ni EJ si Jisoo sa gitna ng karamihan at tumahimik. Nilapitan siya ni Jisoo para pasalamatan siya sa sobrang pag-aalaga at ibinahagi niya na ganoon din ang naramdaman niya nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasintahan hanggang sa puntong idineklarang patay na ito sa resepsyon ng ospital. Kinabukasan, binisita ni Jisoo ang pahingahan ni EJ at umiiyak habang sinasabing nami-miss niya ito na nakikita ni EJ mula sa malayo. Pagkaalis niya, naglakas loob si EJ na lapitan ng sarili niyang alaala pero bigla na lang niyang nabangga ang kanyang ina. Sa pagpapanggap na nandito siya para sa ibang tao, lumabas si EJ sa silid, hindi nangangahas na kausapin siya. Nagmamasid siya mula sa malayo at nakikita ang malinis na alaala nito bago tumakbo sa banyo para iiyak ang kanyang puso. Nang hindi makayanan, tumakbo si EJ sa labas at nagkaroon ng breakdown. Nang maglaon ay sumulat si EJ sa kanyang ina na nagpapanggap bilang isang kaibigan na nagsasabi na si EJ ay nag-iwan sa kanya ng pera pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pumunta siya sa kanyang lumang bahay at iniwan ng sulat kasama ang bag ng pera mula sa kabilang buhay niya, mabilis na tumakbo palayo pagkatapos makita ang kanyang mga lumang larawan. Sa kalye, biglang nahulog ang isang karatula mula sa mga bisagra nito at bumagsak kay EJ, na agad siyang ikinamatay, ngunit ito ay naging panaginip lamang. Kinabukasan pagkatapos ng panibagong hapon ng pakikipag-chat kay Jisoo, inaalok ni EJ na ihatid siya pauwi, inaalala ang mga panahong magkahawak kamay silang naglalakad. Dahil sa labis na emosyon, sa wakas ay ipinagtapat sa kanya ni EJ ang buong katotohanan habang ipinapakita ng ilang mga flashback kung paano siya pinagtatawanan ng mga kasamahan sa opisina ni Jisoo sa pakikipag-date sa isang waiter. Gayunpaman, ipinakilala ni Jisoo si EJ ng buong pagmamalaki sa kanila, hindi hinahayaan silang insultuhan ang kanilang relasyon. Humingi ng paumanhin si EJ kay Jisoo sa pag-iwan sa kanya, ngunit bago pa siya makapag-react, bigla silang nabangga ng isang magarang sasakyan. Agad na namatay si Jisoo, ngunit buhay pa rin si EJ at nakita niya ang mukha ng driver. At si Taeyo pala ito. Napagtanto ni EJ na siya ang taong may lighter at konektado siya sa bawat buhay na napapasukan niya. Nasa sasakyan din ang abogado ngunit tumakas siya nang makita niya ang mga katawan, at nang makita ni Taeyo na buhay pa si EJ, nagsuot siya ng guwantes upang tapusin siya. Hindi nagtagal ay nagising si EJ sa madilim na silid, at galit na galit siya kaya nagmamadali siyang kunin ang baril ni kamatayan at binaril siya sa ulo. Siya ay bumaril, pagkatapos ay mabilis na sinubukang bumalik upang maghiganti kay Taeyo, ngunit ang baril ay hindi gumana. Sa pagtalikod niya, naiintindihan niya na tulad ng tubig na hindi nababasa at apoy ay hindi nasusunog, si kamatayan ay hindi namamatay. Medyo ipinakita nito sa kanya ang totoong mukha nito para ipaalala sa kanya kung sino siya. Matapos ang panunuya sa kanya sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa kanyang pinakamamahal na Jisoo, na may sadistang ngiti sa kanyang mukha, ipinadala siya nito sa kabilang buhay. Sa pagkakataong ito, muling nagkatawang tao siya sa katawan ni Jongji Yu Cheol, na laging natutuwa sa pagguhit mula sa murang edad. Sa kabila ng kanyang talento, hindi siya nakilala hanggang sa isang araw ay nakita niya ang isang babae na nahulog mula sa isang gusali. At napagtanto na ang kanyang sining ay nagmula sa kamatayan. Ang mga larawang inspirasyon ng mga namatay na tao ay nagkakahalaga ng maraming pera sa dayuhang merkado. Kaya, sinimulan niyang seryosohin ang kanyang sining at siya na mismo ang pumapatay para maipinta niya ang pagkamatay nila. Ang kanyang mga bakas ng karahasan ay ikinwento sa mga balita at binansagan ng sospek bilang isang serial killer. Samantala, ang kanyang mga pinta ay na-auction para sa milyon-milyong halaga. Ayon sa psychopath, may kabuuang 15 katao ang sinasabing muling isinilang sa kanyang mga gawa ng sining. Hindi may sakmura ni EJ ang nalaman niya hanggang sa punto na nasusuka siya habang natatanggap niya ang lahat ng mga alaalang ito. Ngunit tinatanggap niya na gamitin ang katawan ng isang demonyo para manghuli ng iba. Bumalik siya sa pinangyarihan ng kanyang huling kamatayan at nakita niya ang panulat ni Jisoo sa loob ng imbornal. Nang gabing iyon, kinumbinsi ni Taeyo ang abogado na sisihin ng hit and run na nangangako sa kanya na isa sa mga sangay ng kumpanya ang mamahala. Ang chief ng kotse, na nagtala kung sino ang nagmamaneho, napunta sa imbornal kasama ang panulat. Habang nanonood ng panayam ng kanyang kaaway, nagsimulang dumyugo ang ilong ni EJ at siya ay nahimatay. Sa paggising ay natuklasan niyang may tumor siya sa kanyang ulo at isang buwan na lang ang natitira sa buhay niya, na itinuturing niyang higit pa sa sapat upang tapusin ang kanyang plano.
Kabalintunaan, si Teo ay interesado sa isa sa kanyang pinakamahal na mga gawa at naghihintay sa kanya sa kanyang gallery. Nang magkita sila, tinutuya siya ni EJ na inihayag na ginagamit niya ang dugo ng kanyang mga biktima para gumawa ng mga likhang sining. Sinabi niya na pareho silang dalawa ng paniniwala na sila ay mga Diyos kapag sila ay kumikitil ng buhay ng mga tao. Ayaw ni Teo na marinig ang komentong iyon, ngunit mabilis na sinabi ng artist na biro lang iyon. Mag-isa kasama ang pumatay sa kanyang minamahal sa gallery, isinasaalang-alang ni EJ na patayin siya. Ngunit natatandaan na binalaan siya ng kamatayan na kung susubukan niyang pumatay ng sinuman, makikialam ito at ipapadala siya sa impyerno. Pagkatapos ay sinabi niya kay Teo na ibebenta niya ang painting sa kanya, ngunit gusto niyang ihatid ito ng personal, at para doon, kailangan niya ang kanyang address. Pagkatapos ng misa para sa kanyang kapatid, kung saan malinaw na pinaburan siya ng kanyang ama, si Teo ay nakatanggap ng tawag na nagpapaalam sa kanya na pinaghihinalaan siya ng kanyang ama bilang isang psychopath at iniimbestigahan siya. Inis na ininom niya ang kanyang mga table tas at nagmamadaling umalis sa kanyang sasakyan, nadaanan niya ang dalawang pulis na hindi nagtagal ay humabol sa kanya dahil sa overspeeding. Nang makorner siya sa isang construction site, siya ay nilapitan ng opisyal na napagtanto na si Teo ay nasa ilalim ng impluwensya ng ilegal na droga. Gayunpaman, sa isang tawag lang, niresolba ni Teo ang sitwasyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa police commissioner. Bukod sa ilang beses na pagsampal sa baguhang pulis, pagpapahiya sa kanya at pagpapakita kung sino talaga ang namumuno sa lungsod, pagdating sa bahay, nakita niyang naghihintay na si EJ sa kanya. Pinukaw siya ni EJ sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang luxury car. Nagsisimula sila ng away. At pinalo ni EJ si Teo. Tumakbo si Teo sa kanyang Ferrari, kumuha ng baril, at binaril si EJ. Sa paniniwalang napatay niya siya, lumapit si Teo. Ngunit si EJ, na may suot na vest, ay ginulat siya, napatumba niya ito, at dinala siya sa loob ng bahay. Gayunpaman, habang naghahanda siya sa kanyang paghihiganti dahil sa tumor sa kanyang ulo, siya ay nahimatay. Pagkagising niya, nakita niyang nakatali siya sa stretcher. Inihayag ni Teo kung paano niya natuklasan ang kanyang panlasa sa kamatayan. Isang araw, habang papunta siya sa opisina, aksidente niyang nabangga ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalye, ang parehong lalaking nakita ni EJ sa simula ng seryeng ito na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Gayunpaman, nakaramdam ng kasiyahan si Teo na makitang naghihirap ang lalaki sa lupa, at para siyang Diyos sa sandaling iyon. Nang pigilan siya ni EJ kanina at isiniwalat ang mga detalye ng gagawin niya sa kanya, mas lalo siyang natuwa dahil hindi niya naisip na magdulot ng kamatayan sa ganoong paraan. Ito ay isang regalo. At ngayon ay susubukin niya ang bagong pamamaraang ito kay EJ. At ito ang pinakamasakit na kamatayang naranasan ni EJ. Gayunpaman, sa gulat ni EJ, pinagtatawanan siya. May mga nakatagong kamera na nakarecord ang negosyanteng gumawa ng kabangisan na iyon. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang plano. Dahil hindi niya ito kayang patayin, sisirain niya ito sa ibang paraan. Ipinadala siya ng kamatayan sa susunod niyang buhay, si An Ji-hong, isang detective na nawala ng ama noong bata pa siya at isa ring pulis. Nang makapasa siya sa pagsusulit sa pulisya, ang kanyang ina ay nagkasakit sa takot na siya ay mamatay tulad ng kanyang ama. Pagkatapos ay nangako siya na hindi makikipagsapalaran at nagpa siya na maging isang pangkaraniwang pulis upang mabuhay lamang. Hindi siya iginagalang ng kanyang mga kasamahan na itinuturing siyang duwag. Kahit na namatay na ang kanyang ina, patuloy siyang umaatres sa harap ng pagkilos. Nawawala ang respeto kahit ng kanyang partner na si Ji-hon. Sa kalye, nakita niya ang dati niyang kasama sa selda na pumatay sa kanya sa ikalima niyang buhay. Habang ang lalaki ay nagbanta sa isa pa gamit ang isang kutsilyo, nilapitan siya ni EJ at minanipula siya sa pagsasabing siya ang kanyang dating kasama sa selda na muling nabuhay, na ginawa niyang aminin ang krimen sa harap ng lahat ng kumukuha ng video. Nang inatake, ginamit niya ang kanyang kakayahan at madali siyang pinatigil para dalhin siya ng ibang mga pulis. Ang kanyang video ay naging viral sa internet at TV, na nagpapataas hindi lamang sa kanyang paggalang kundi pati na rin ng buong puwersa. Bumalik si EJ sa bahay ng artista para kunin ang ebidensya ng kanyang huling pagkamatay. Gayunpaman, habang humingi ng reinforcements ang kanyang partner, gumawa si EJ ng kopya ng mga recording at binura ang mga orihinal na video. Ilang piraso ng ebidensya ang natagpuan doon na nagpapahiwatig na ang artistang si Jong Ji-wyu Chol ang serial killer na ginawang sining ang kanyang mga biktima. Ito ay nagpasaya sa kanyang amo, kahit na nagtatanong kung hindi ba siya sinasapian, dahil siya ay nagpunta mula sa isang duwag tungo sa pinakamahusay na pulis sa puwersa sa magdamag. Ang isang taong hindi nasisiyahan dito ay si Teo.
Pagdating sa pinangyarihan, ay hinarang ng pulis na tumutuyan sa kanya na nagsasabing palaging bumabalik ang mga mamamatay tao sa pinangyarihan ng krimen. Bukod dito, nakikita niya sa TV na nagiging fenomeno ng detective sa paglaban sa krimen. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga kontak at pinaplano ang pagkamatay ng hero detective. Dahil sa kainahinala sa sistema, direktang ipinasa ni EJ ang mga video ng krimen sa isang reporter. Nang maglaon, natuklasan niya na ang kanyang ina ay iniimbestigahan dahil sa backpack na puno ng pera na iniwan niya para sa kanya. Habang kinukunan ito ng mga kamera na inihahatid ito ng isa sa mga biktimang iniimbestigahan, kinausap niya itong nagpapanggap na isang pulis na nagmamalasakit upang makita kung okay lang siya. At sa pagkakataong yon, nakikita niyang suot niya ang sapatos na regalo niya sa kanya. Sinasamantala niya ang hindi nakatali na mga sintas ng sapatos para hindi matanto ng kanyang ina na naging emosyonal siya nang makita siya sa ganitong sitwasyon. Nang maglaon, nag-iwan siya ng pagkain sa pintuan ng kanyang ina at tuluyang na-corner ng isang thug na ipinadala ni Theo. Samantala, natuklasan ni Theo na umuunlad ang kanyang ama sa mga investigasyon laban sa kanya. Galit na galit, kinukulong ng psychopath ang isang driver sa kalye at sinaksak siya para lang maibsan ang kanyang galit. Binalaan siya ng isa sa kanyang mga impormante sa TV tungkol sa video ng kanyang pagpatay na inihatid ng detective sa press. Nang subukan niyang tawagan ng lalaking ipinadala para patayin si EJ, nalaman niyang siya pala ang nahuli at nasa istasyon ng pulisya. Gamit ang kanyang impluwensya, inutusan ni Theo ang police commissioner na siya mismo ang mag-organisa ng isang pulong sa detective. Sinubukan ni Theo na suhulan siya ng maraming pera at impluwensya, nangako na gagawin siyang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Tumanggi si EJ at sinabi na ang kanyang layunin ay ganap na sirain siya. Gayunpaman, kalaunan ay nakita ni EJ si Theo na naglalaro ng isa pa sa kanyang mga baraha. Nagpasya siyang sumuko sa mga awtoridad, umamin na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Jong Yoo-chul na serial killer, ngunit sinabi niya na ginawa niya ito upang protektahan ang kanyang sarili dahil siya ay kinidnap at magiging bagong biktima ng serial killer. Bukod dito, ang mga larawang ipinakita sa TV ay tungkol lamang sa killer na kumukuha kay Theo, na nagpapatunay sa kanyang bersyon. Siya ay nasa kustodiya pa rin, ngunit ang isang kilusang nilikha ng kumpanya ay nag-claim na ang lahat ay kasama niya, kahit na tinatawag siyang isang bayani. Dahil hindi gumawa ng kopya ng video images si EJ, wala siyang paraan para patunayan sa kanyang amo na peke ang mga imahe. Lumabas si Theo sa istasyon ng pulisya sa harap ng pintuan bilang isang inosente noong gabing iyon, habang ang pulis ay kinidnap ng ilang tiwaling opisyal. Ang pag-inom ng kanyang mga table tas at pagpapahinga sa kanyang jet papunta sa labas ng bansa, napunta si Theo sa isang hindi kasiya siyang sorpresa. Nakikita niya ang isang recording na nagbubunyag ng lahat ng mga pagpatay na ginawa niya at nakarinig ng babala na sisubog ang eroplano sa loob ng 30 segundo. Desperado, kinuha niya ang parachute at tumalon mula sa eroplano bago ang pagsabog. Nakarating siya ng ligtas, ngunit nasagasaan lamang sa parehong sandali. Lumilitaw ang detective sa harap ni Theo. Nabatid na 2 linggo bago nito, sa kanyang buhay bilang isang hired killer, alam niya kung saan itinatago ng amo ng krimen ang dumi sa mga kliyente. Kinuha niya ang HD na may ebidensya at may higit pang mga alaala ng kanyang kapatid, alam niyang itinago niya ang kanyang mga table tas sa panulat at pinalitan ang mga ito ng pampakalma. Ang kanyang kapareha ay palaging nasa tabi niya at pinagbantaan ang sarili niyang mga kasamahan na magsinungaling kay Taeyo. At gamit ang mga kasanayan mula sa lahat ng kanyang buhay sa ngayon, na isakatuparan niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bomba sa eroplano. Habang nag-take off, ipinakita ito sa press at sa TV. Kinukuha niya ang amo ng krimen para patayin ang sarili niyang kapatid bilang karagdagan sa video kung saan ibinunyag niya ang lahat ng krimen bago patayin ang serial killer. Bago magising si Theo, tumalon si EJ mula sa eroplano at hinintay siya sa lupa habang sinusundan ng mga bakas ng pagsabog at isang GPS. Gayunpaman, dahil sa uhaw sa paghihiganti, nagpasya si EJ na patayin siya. Kahit na ang itsura ng kamatayan, na magdadala sa kanya ng diretso sa impyerno, ay hindi nakapigil sa kanya. Hanggang sa nahulog ang panulat ni Jisoo mula sa kanyang bulsa, at naniniwalang ito ang kanyang minamahal na sinusubukang protektahan siya. Siya ay sumuko sa pagpatay kay Theo, kaya nakatakas sa paggastos ng walang hanggan sa impyerno. Bumangon si Theo at sinubukan siyang salakayin mula sa likuran ngunit hinailan ng hangin ang kanyang parachute, dahilan upang siya ay masagasaan ng isang dumadaang truck. Sa istasyon ng pulisya, natagpuan ng detective ang abogado ni Theo at sinabi na ang tanging bagay na makakaligtas sa kanya mula sa paglilitis at magbibigay sa kanya ng kawalang kasalanan ay ang memory card. Ang abogado ay emosyonal at nagpapasalamat, ngunit sinira ni EJ ang memory card dahil karapat-dapat siyang mabulok sa bilangguan sa lahat ng pagkakataong tinatakpan niya ang mga krimen ni Theo.
Ang mga epekto para kay Park Tae-woo ay makabuluhan. 3 police commander ang tinanggal at ang kanyang ama ay nagbitiw, na iniwan ng kumpanya sa mga kamay ng mga shareholder. Si EJ ay bumisita kay Tae-woo sa ospital, na patuloy lamang na nabubuhay salamat sa suporta sa buhay at nawala ng 2 paa. Pagbisita sa memorial ng kanyang dating kasintahan, nagpa siya si EJ na mamuhay bilang isang detective at ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa krimen, at kasama ang kanyang partner na si Jihan, patuloy silang hinuhuli ang iba't ibang kriminal. Nasasanay na siya sa ganitong buhay, sa paniniwalang balang araw ay mapapatay siya sa isa sa mga operasyong ito. Pero lagi siyang pinoprotektahan ni Jihan. Nasugatan sa aksyon ng kanyang kapareha. At sa ospital, nakilala ni EJ ang pamilya ni Jihan na mahal siya at laging nag-aalala kapag pumasok siya sa trabaho. Ipinangako ni EJ sa anak ni Jihan na lagi niya itong poprotektahan para makabalik siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Gayunpaman, sa pagtugis sa rooftop ng isang gusali, hindi nila namalaya na armado siya. 2 beses niyang binaril, nataman si EJ at ang kanyang kasama. Sa pagtatangkang protektahan ng kanyang kaibigan at ang kanyang pamilya, hinabol niya ang kriminal, na binaril ng mas maraming beses sa kanyang tiyan, at nahulog ang 2 mula sa gusali. Sinisiraan siya ng kamatayan sa patuloy na pagiging makasarili. Hindi raw niya naiintindihan si EJ dahil sa pagkakataong ito, isinakripisyo niya ang sarili para iligtas ang iba. Ang kamatayan ay tumatawa sa kanyang mukha, tinawag siyang tanga at dinadala siya sa kabilang buhay. This time, pulubi. Pinapanood niya ang balita na ang police detective, na itinuturing na isang bayani, ay namatay sa isang paghabol, nahulog mula sa isang gusali. Nagpasya siyang pumunta sa libing. Gayunpaman, binati siya ng lahat doon ng may pagtatangi, sa pag-aakalang nandoon siya para sa pagkain at gusto na siyang umalis dahil sa masamang amoy. Binigyan pa siya ng sheriff ng isang bag ng pagkain para umalis. Ngunit sa paglabas siya ay itinulak sa isang tabi, habang ang punong ministro ay dumating upang makita ang namatay na pulis sa una. Si EJ ay nakakaramdam ng pagmamalaki, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na siya ay isang pulubi lamang. Sa pagsalungat sa sarili dahil hindi na niya alam kung sino siya, nadatnan niyang umiiyak sa hagdan ng kanyang kasama. Sinusubukang aliwin siya ay pinagalitan dahil ang kanyang kaibigan ay galit na galit at nilamon ng pagkakasala sa kanyang pagkamatay. Dumating ang memory stone upang bigyan siya ng mga bagong alaala. Pero hindi na nakatiis si EJ at sinubukang tumakas. Nakasalampak siya sa hagdan, nataman ang kanyang ulo at namamatay bago nakatanggap ng higit pang mga alaala. Naiintindihan na ni EJ kung bakit siya tinawag di kamatayan na tanga. Dahil ipinagmamalaki niya ang mga nagawa ng iba gamit ang mga kakayahan at alaala na hindi naman sa kanya. Bukod dito, pahiwatig pa rin ng kamatayan na isinakripisyo niya ang kanyang sarili ng walang kabuluhan dahil hindi mamamatay ang kanyang kapareha sa araw na iyon. Hindi na kayang tiisin ang larong ito, hindi pinapansin ni EJ ang pag-alam kung sino ang nagmamay-ari ng kanyang susunod na buhay, at tumakbo na lang siya para mahanap ang kanyang wakas at tapusin ang larong ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang batong katotohanan ay naantig sa kanya at ipinakita sa kanya na siya ay isang ordinaryong tao na may buhay na pinangarap ni EJ. Magandang trabaho, may asawa, at masayang pamilya. Gayunpaman, siya ay tinanggal. At nang walang trabaho, humingi ng diborsyo ang kanyang asawa, na sinasabing hindi na siya karapat-dapat na alagaan ang pamilya. Desperado para sa pagiging isang pagkabigo, ang kanyang huling hiling ay kamatayan. Kaya, sinunod niya ang kanyang kapalaran, nakatayo sa harap ng kotse ni Tae-woo at itinapon sa bangkita. Mula sa sandaling iyon, selyado na ang kapalaran ni EJ dahil iyon ang lalaking namatay sa kanyang mga bisig sa simula ng lahat. Bukod dito, ito ang dahilan ng paggising ni Tae-woo sa pagpatay na pagnanais na nagpagawa sa kanya ng ilang hit and run, kasama na ang kanyang pinakamamahal na si Jisoo. Ang paghawak kay EJ ay nagbunsod ng mga pangyayaring lubos na magpapabago sa kanyang buhay. At ito ang plano ni kamatayan sa simula pa lang. Bumalik sa purgatorio, gusto lang ni EJ na pumunta sa kanyang huling buhay, mamatay at wakasan ang lahat. Gayunpaman, muling naglaro si Death dahil pagkagising niya ay nasa bahay na siya. Nagulat siya nang tumingin siya sa salamin, nasa katawan siya ng kanyang ina. Nang matanggap ang mga alaala, napagtanto niya kung gaano kaliit ang alam niya tungkol sa sarili niyang ina. Nagkaroon siya ng mga pangarap, at isa na rito ang maging isang ina at magkaroon ng masayang pamilya. Siya ay umibig at nagnanais ng pamilya. Ngunit sa pagkamatay ng kanyang asawa, siya lamang at ang kanyang anak na si EJ ang naiwan. Pinalaki niya ito ng buong pagmamahal, kahit nag-iisa at nahaharap sa kahirapan. Dahil sa pag-aalaga sa kanyang anak, siya ay tinanggal, ngunit hindi siya sumuko sa buhay. Patuloy siyang tumanggap ng maliliit na trabaho para suportahan ang kanyang anak. Ngunit tila hindi pinahahalagahan ni EJ ang kanyang mga pagsisikap.
Palagi siyang naniniwala sa kanyang anak at sinubukang pasayahin ito. Gayunpaman, si EJ ay hindi kasing lakas ng kanyang ina at siya ang tumatawag sa kanyang anak noong gabing sumuko ito. Ang sakit ng matanggap ang balita ng kanyang kamatayan ay labis na nawala ng malay. Mayroon pa rin siyang mahirap na gawain ng pagkilala sa kanya sa morgue at kasama ni Jisoo, nakita ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na na-cremate. Pagkatapos noon, ang buhay niya ay dagat ng kalungkutan. Sa trabaho, siya ay itinuturing na malas. At walang gustong makalapit sa kanya. Sa sandaling ito nalaman ni EJ kung gaano niya nasaktan ang kanyang ina at kung gaano siya naging makasarili sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang mamuhay bilang kanyang ina bilang parusa. At ngayon ay nahihiya siya sa kanyang sariling kamatayan, ngunit nagpasya na magtrabaho pa rin. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang mabaigo, at sa bahay, umiinom ng gamot sa sakit, nakita niya ang isang savings account sa bangko na ginawa ng kanyang ina upang ibili siya ng bahay kapag siya ay nagpakasal. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng pera ngayon ay hindi nagbago sa kanyang pagtaas ng kalungkutan. Sa pagtingin sa kanyang memorial, napagtanto niya na ang kanyang ina ay pumupunta doon araw-araw pagkatapos ng trabaho upang makita ang kanyang anak at sinisi ang kanyang sarili, sa paniniwalang si EJ ay karapat-dapat na magkaroon ng isang mas mahusay, mas matalinong ina na magbibigay sa kanya ng masayang buhay. Lalong naging masakit ang mga alaala, at naalala rin niya ang araw na nangako siyang dadalhin ang kanyang ina sa bundok kung saan nakilala nito ang kanyang ama. Nagpasya si EJ na maglakad, sa kabila ng pananakit ng kanyang mga tuhod. Nagawa niyang marating ang tuktok ng bundok at makita kung gaano kaganda ang lugar. Sa pag-iisip, sa wakas ay humingi siya ng tawad sa kanyang ina at hinawakan ng kamay nito. Sa daan pabalik, nadulas siya at nahuhulog sa gitna ng kawalan. Sa isang nasugatan na binti, hindi siya makalakad at sumisigaw ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Tumanggi siyang hayaan ng kanyang ina na mamatay ng ganito at ginagawa ang lahat ng pagsisikap na maabot ang Tugaygayan, iniligtas at nagising sa ospital na may bali ang paa. Gayunpaman, pinili niyang bigyan ng mahabang buhay ang kanyang ina. Nabuhay pa siya ng 32 taon sa katawan nito, at sa mga huling sandali niya, ang buong buhay niya ay kumikislap sa kanyang paningin. Sa isang mapayapang hapon na may magandang tanawin, siya ay may pinakamahusay at pinakatapat na kamatayan. Sinabi niya kay kamatayan na hindi siya makapaniwala na na-miss niya siya pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, para sa kanya, kahit isang segundo ay hindi lumipas. Si EJ ay nagsusumamo ng isa pang buhay, sa pagkakataong ito, ang kanyang sariling buhay. Naiintindihan na niya ngayon ang kahalagahan ng bawat sandali na nabubuhay. At humihingi lamang ng pagkakataon na may akap ang kanyang ina, kahit isang beses pa. Binabati siya ng kamatayan, dahil sa mga salitang ito, nanalo lang siya sa laro. Ngunit siya ay magkakaroon lamang ng isang pagkakataon, isang bala, at kung ang kanyang baril ay hindi pumutok, siya ay hahatulan ng Diyos. Kinuha ni EJ ang nakamamatay na sandata, at sa kanyang kaligayahan, gumagana ito. Bumalik siya sa tuktok ng gusali bago sumuko, ngunit sa pagkakataong ito ay sinagot na niya ang tawag ng kanyang ina. At ang kanyang liham sa kamatayan ay lumipad, kaya nagtatapos sa laro ng kamatayan. At dito na nga nagtatapos ang series na Death's Game. Maraming salamat sa panunood.